Magandang hapon po. Pilit ngayong bumabangon ang mga taga Mindanao matapos yanigin kahapon ng kambal na lindol. Ang magnitude 7.4 na lindol noong umaga, sinundan ng magnitude 6.8 kagabi. Isinailalim na sa state of calamity ang Manay, Davao Oriental. Doon nag-inspeksyon ng mga opisyal ng gabinete alinsunod sa utos ng Pangulo. Natutukan ng mga nilindol. Mula sa Davao Oriental, nakatutok live si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Jandy. Yes, Pia at Ivan, binisita o sinuri ng bumisitang Cabinet Secretary dito sa Manay, Davao Oriental ang paaralan at ospital na matinding napinsala ng malakas na lindol. Patuloy rin ang kanilang structural evaluation sa lahat ng mga infrastruktura. Malinaw ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos matapos ang lindol sa Mindanao. Ayon kay Presidential Communications Secretary Dave Gomez, tutukan ang kaligtasan at kapakanan ng mga nilindol. Kaya inatasan niya ang mga frontline agency na gawing round-the-clock ang rescue at relief operations. Sa Manay, na isinailalim na sa state of calamity, nag-inspeksyon kanina sina DPWH Secretary Vince Dizon, DSWD Secretary Rex Gatchalian, DepEd Secretary Sani Angara at Mindanao Development Authority Chairperson Leo Magno. Ang Manay District Hospital, kabilang ang emergency room, hindi na raw pwedeng gamitin sa tindi ng pinsala. Wala na all the buildings na. Dito sa likod nito, Kailangan to makeshift medical tents. So, ang problema, sikip eh. Masyado masikip. We need an alternative site. Ginawa munang ward ang bakanteng parte ng ospital. Nagpapahanap na rin si Secretary Dizon ng paglilipatan ng mga pasyente. Nagbigay ang DSWD ng mga tent na gagamitin sa ospital. Patuloy ang clearing operations sa mga kalsada. May mga malaking damage sa mga local roads. So ngayon, ang inutos ng Pangulo natin is lahat ng assets ng DPWH, ipinasa na namin sa local government units. Agad rin daw aayusin ang mga nasirang infrastruktura. Maybe in the coming weeks magsa-start na tayo, pero kailangan muna kasing i-assess kung salvageable pa or kailangan na talagang gigibay na lahat. Magtatayo rin ng tent city sa Manay at Tarragona. Ang DSWD, hinihintay ang pinal na listahan ng mga apektadong pamilya para sa financial assistance. Importante yung financial assistance magsimula agad para makarebuild sila, lalong-lalo na yung mga may partially damaged sa mga tahanan. Ayon sa NDRRMC, 7 ang naiulat na nasawi sa Region 11 dahil sa magkasunod na malalakas na lindol sa Davao Oriental. Ininspeksyon din ng mga kalihim ang Evaristo Moralizon National Vocational High School. Nagkabitak-bitak ang pader nito. Ang kinatitirikan nitong lupa na malapit lang sa ilog, pinangangambahang gumuho. Over 100 yung damaged school buildings. Dito lang sa Manay, 38 yung totally damaged. Ang nangyayari dyan, may QRF kami, Quick Response Fund. Pinapasa namin yung dun sa DPWH for the repairs. May kuryente na ngayon sa Manay, pero problema pa rin ang supply ng tubig. Sa Barangay Central Poblacion, nasira ang tubo ng tubig dahil gumalaw ang Mahan o Bridge. Mahina talaga ma'am, supply ng tubig ma'am. Tinaputol yung mga tubo. Kaya ang ginawa ninyo? Higit na lang, ganito pumaraan. Maglalaan ng gobyerno ng mobile water truck at water purifying system. Kanina nakipagpulong si Vice President Sara Duterte kay Davao Oriental Governor Nelson Dayang-Hirang kaugnay ng relief operations, recovery at rehabilitation plans ng probinsya. Ivan, hanggang sa mga oras na ito ay patuloy pa rin yung clearing operation sa mga kalsadang hindi pa madaanan, lalong-lalo na sa mga local roads. Ivan. Jandy, masasabi ba natin nananaig pa rin ang takot sa mga taga Davao Oriental at meron ka ba nakikita na mga nananatili muna sa kalsada o basta ayaw muna nilang umuwi sa kanilang mga tahanan dahil sa takot sa panibagong mga pagyanig? Ivan, kanina sa pag-ikot-ikot natin, mangilan-ngilan lang yung mga residente na dun muna sa tabi ng kalsada na natili. Pero yung iba, karamihan sa kanila, bumalik na sa kanilang mga bahay. At yung iba naman, Ivan, ay nanatili pa sa evacuation center. Pero hindi pa rin maalis yung takot at kaba nila kasi every now and then may mga pagyanig, may mga malalakas sa pagyanig at meron ding hindi gaano malakas na pagyanig. Nanatili pa rin yung takot sa kanila, Ivan. And pero patuloy pa rin yung
pakikinig nila sa mga abiso sa LGU na maging alerto kung sakali may aftershocks na naman na mararamdaman. Ivan. Ingat kayo dyan at maraming salamat, John D. Esteban ng GMA Regional TV. Nagka-landslide dahil sa lindol sa isang minahan sa Davao de Oro. 3 ang nasawi at bakas din sa Davao City ang mga istrukturang nasira. Nakatutok doon lahat si Argel Relator ng GMA Regional. Argel? Pia, bagamat walang inilabas na advisory para sa preemptive evacuation sa Davao City, may mga pamilyang nagpalipas ng gabi sa mga matataas na lugar. Sa Davao de Oro, iniutos naman ang pansamantalang pagsuspinde sa lahat ng mining operations sa probinsya. Wasak ang kotseng ito sa gilid ng kalsada sa Davao City matapos mabagsakan ng posteng pinatagilid ng magnitude 7.6 na lindol umaga kahapon at tuluyang matumba nang yumanig ang magnitude 6.8 na lindol kagabi. Naialis na ng mga tauhan ng electric company ang natumbang poste. Walang naitalang nasaktan. May mga pamilyang nakatira sa tabing dagat na umakyat sa Shrine Hill sa Matina at doon na nagpalipas ng gabi dahil sa takot sa aftershocks. Narito ang kanilang mga pahayag. Nigulo lang mi sir. Hadlok kay tuma mga bata mo gulo Labi na mong balay na silalom dagat jud ang ilalom. Hadlok kayo nya layo pa jud sa dalan, dagan pa kag karsada. Hadlok pa kay maputol ang bridge mong latayan. Ang amo lang nga nang di mi matrap dito kung magkagubot-gubot na. Sa barangay Matina Crossing, sa mismong highway pinapadaan ang mga pedestrian. Hindi muna kasi pinapadaanan ang overpass para masuri kung ligtas pang magamit matapos ang mga lindol. Sa Davao de Oro, gumuho ang bahagi ng bundok sa Sitio Gumayan sa barangay Kingking sa Pantukan. Nagtulungan ang mga minero sa paghuhukay para mahanap ang mga kasamahan nilang natabunan. Ayon sa PDRMO, 3 minero ang patay at 10 ang sugatan sa pagguho. These were casualties that were just outside, who went outside their tunnels. So wala pong reported na bahay na natabunan ng landslide. Nag-issue na rin ako ng executive order para i-temporary close yung mga mining area, mining site natin dito sa Davao de Oro. Pia, magpapatuloy ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa Davao City hanggang sa Lunes upang bigyan daan ang sinasagawang structural assessments. Pia. Argel, balikan ko lang yung pagsuspende o pagsara muna sa mga mining site. Meron ba tayong timeline o alam ba natin kung hanggang kailan mananatili ang suspension order sa mining operations? Pia, base sa executive order ni Governor Raul Mabanglo ng Davao de Oro ay until further notice at upang masiguro ang kaligtasan ng mga minero at kasama na rin dyan ang mga residente na naninirahan malapit doon sa lugar. Pia. Alright, ingat kayo at maraming salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV. Umakyat na sa 7 nasawi sa kambal na lindol kahapon batay sa datos ng NDRRMC. Hindi po yan aftershock ayon sa PHIVOLCS kundi isa pang lindol. Kaya may tuturing daw itong doublet. Nakatutok si Jonathan Andal. Ilang beses na kumislap at pumutok ang posteng yan sa Davao City nang yumanig ang magnitude 7.4 na lindol kahapon. Oh my God, Lord. Oh my God, Lord. Uy, may pumutok. Dahil sa pagsabog, napahinto ang mga motorista. Kita rin kung paano inuga ng lindol ang nakaparadang kotse na ito at tila winasiwas ang mga puno at kawad sa paligid ng Barangay Spring Valley sa Buhangin, Davao City. Grabe ang lakas. Oh my God, Lord Jesus. Nayugyug din ng lindol ang mga punong ito sa isang compound. Dinig ang sigawan ng mga tao. Isang pasyente naman ng isang ospital sa Bahada District ang nagising na lang na inilalabas na ng gusali. Kwento ni Youth Cooper Ars Ravelo, kinailangan siyang turukan ng anesthesia para sa isang operasyon nang biglang lumindol. Nagbagsakan ang mga paninda at nagpatay-sindi ang mga ilaw sa hardware store na ito sa Manay, Davao Oriental. Nang bahagyang humina ang pagyanig, tumakbo palabas sa mga tao sa loob. Sa lakas ng lindol, natapon sa sahig ang mga tinda nilang pintura.
Sa bansalan Davao del Sur, nakuhanan din ang CCTV ng isang tindahan ng pagyanig. Isang lalaki ang napatakbo sa takot habang may asong pilit na nagtago sa ilalim ng mesa. Nagtakbuhan naman sa open area ang mga guro at estudyante sa Loreto National High School sa Loreto, Agusan del Sur. Isang babae ang napatid sa bato at natumba. Ang lindol kahapon ng umaga nasundan ng magnitude 6.8 na pagyanig pasado alas 7 ng gabi. Ang mga residente sa Talomo, Davao City napalabas ng kanilang bahay. Agad din nagpulasa ng magkakaibigang ito sa Moncayo, Davao de Oro. Ang mga pulis na ito sa Caraga, Davao Oriental tumulong naman sa paglikas ng mga pasyente ng isang ospital. Dahil sa lindol kagabi, bumigay ang pader ng isang eskwelahan sa Caraga rin. Naramdaman din ang pagyanig sa Panabo, Davao del Norte. Ang mga residente agad na lumikas at pumunta sa open area sa lugar. Ayon sa PHIVOLCS, hindi aftershock ang ikalawang pagyanig kagabi. Doblet earthquake ang nangyari kahapon. Paliwanag ng PHIVOLCS, ito raw ay dalawang lindol na magkalapit na nangyari pero may magkaibang epicenter. Same source, same area, and closely timed sila, very close to each other in time and in space. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kapapasok lang na balita, niyanig ng magnitude 5 na lindol ang Zambales. 5:32 ngayong hapon. Naitala po ang epicenter niyan sa 19 kilometers northeast ng Kabagan, Zambales. Ayon sa PHIVOLCS, may na-detect ang kanilang mga instrumento ng hanggang intensity 3 na pagyanig sa ilang bahagi ng Zambales, Bulacan, La Union, Pangasinan at Tarlac. Posible raw po ang mga aftershocks at manatiling nakatutok sa 24 oras weekend para sa iba pang detalye. Bumuhos ngayon ang tulong sa mga nilindol sa Mindanao at kasama po riyan ang tulong ng GMA Kapuso Foundation. Patuloy po ngayon ang pagre-repack ng relief goods ng GMA Kapuso Foundation, katuwang ang 701st Brigade ng Philippine Army sa Mati City, Davao Oriental. Ipapamahagi po ito bukas sa mga naapektuhan ng magkasunod na malalakas na lindol sa ilalim ng Operation Bayanihan. Sa mga nais magpaabot ng tulong, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank accounts o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin online sa pamamagitan ng GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank credit cards.